Alright mga katatay, so ito nga, dinala natin si Bogey Blues sa paggawaan. 8,678 yung odo niya. So first time natin itong ipalinisan yung panggilid. Sa loob ng 8,000, ngayon lang tayo nagpabukas ng panggilid natin. So makikita natin kung ano yung problema sa loob. Kasi nagda-dragging siya. Tapos merong kumakalansing kapag nasa stoplight tayo. O ayan, medyo sobrang, hindi nga medyo, sobrang dumi na talaga ng panggilid natin dahil sa 8,000 na yung inabot ng ating odo. Ngayon lang siya nabuksan, first time. Sa loob ng 3 buwan kalahati, araw-araw natin siyang binabiyahe sa pag-deliver, kay Lalamove, tsaka sa lahat food. So yun nga, ito binubuksan ni RJ yung panggilid natin. Tingnan natin kung ano yung makikita natin sa loob. Kapag umabot ng 8,000 yung odo nyo, ganito yung magiging sitwasyon, lalo kung lagi nyo ginagamit. O yan, sobrang napakarumi talaga. So at least nabuksan na rin sa wakas. Wala pa sana akong planong pabuksan niya kasi nga ang ano ko lang, ipapagawa ko lang yung holder ng aking salamin, ng aking side mirror, kasi na tumba yung motor na yan, nabali yung side mirror. So pinalitan yung holder ng side mirror natin. So pinacheck ko na rin yung panggilid. Ang ano lang sana namin dyan, lilinisan lang niya. Sabi ko linisan lang, hindi pa na siya nalilinisan simula nung binili ko siya. So ayan, kita nyo, sobrang dumi. Punong-puno ng talagang itim na siya. So tsaka yung bola niya, mapansin nyo, ayan, kanto-kanto na siya, ayan. Yun yung resulta pag umabot ng 8,000, lalo kung parating yung ginagamit. Asahan nyo na, kapag nagte-dragging yung motor nyo, ng Daklik B3, o kaya parang may kumakalansing, meron ng problema sa loob yan, dalhin nyo na sa shop or sa kasa. So ito, hindi ko na pinagawa sa kasa kasi alanganing oras na. Dito na ako nagano sa shop, kasi nga nagpagawa tayo ng side mirror holder. So ngayon ang gagawin ni RJ, yung mekaniko natin, bata pa yan, galing magagawa. Ayan, so makikita nyo yung spring niya, yung stock pa rin yan. Ayan. Ngayon papalitan niya ng bago yan, yung kulay dilaw ang ilalagay niya. Sabi niya kanina dyan, no, ng malambot na yung yung spring, kaya sumasaya daw dun sa sa pinakakahan ng panggilid. Kaya ganun, tsaka kumakalansing. Hindi yung isa sa mga dahilan at yung sa dragging. Siyempre sama-sama na siguro yan dyan, bola, yung spring. Kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaano sa loob. Yung tawag, hindi pagkakaintindihan sa loob ng panggilid natin. Diyan yung kalakalansing, yung dragging, halo-halo na. So malalaman natin kapag pinalitan niya lahat yan, yung bola natin, saka yung spring, pag nalinisan, kung magkakaroon pa nga ba ng dragging or kalansing sa loob ng ating panggilid. Saka lang natin malalaman yan kapag natapos na yun. Mamaya malalaman natin kapag napalitan na. So yun, tinatanong ko sa kanya yung yung spring na yan kung pwede pang magamit. Sabi niya sa akin, pwede pa naman, kaya lang hindi rin tatagal. So mas mahirap naman yung gamitin pa natin na meron ng problema. Babalik na naman ulit tayo kapag nagka-aberya na naman, so doble gastos. So maaaring makakatipid nga tayo, pero babalik naman tayo sa shop kasi nga mayroong problema na naman. Kaya sabi ko palitan na lang para isang gastos na lang yan. Tsaka wala nang abala kapag yung pabalik-balik ka kasi sa shop, nauubusan ka ng katulad ngayong araw, di ako nakapagbiyahe dahil dito sa motor na to kasi pinaayos natin, pinakondisyon. So bukas iraratsada na natin ito. Ready na lang tayo ulit ng pang-maintenance after 4 months or 5 months. Yung sa belt naman natin, sabi nga 24,000 odo yan or 20. So matagal pa yung belt na yan. Kakaproblema lang tayo sa spring at bola.
Saka yung pinaka mga cover niya ano, panggilid. Di ko pa masyadong kabisado mga parts na yun. Pero wala na kayo dyan. Basta yung mga panggilid lang naman, yun ang pag meron kayong pakiramdaman nyo na lang yung ano, yung panggilid nyo, kayo naman nakakaalam sa motor nyo eh. Tulad sa akin, pag gumagamit ka man ng motor, magkakaroon ka ng idea na may pagbabago, ibig sabihin, merong problema. Kuya. Magkano itong yung Frankie Bolt na iba? Ang belt niya okay pa naman, 24,000 daw bago palitan ito. Hindi, yung isang piraso? O yung stock plastic? Well, di na malalagay ito kuya. Hulog na po kayo sa GBT. Bali yung aftermarket po, din nilalagyan nito. So wala problema yan kung hindi lagyan ito? Sa stock lang po nakalagay yan. Ito po mahigpit siya. Ano bang purpose nito? Para ba may ganito? Para ano lang po, dapat yung ano. Pero okay naman po dito. Kahit Mas maingay yan dito kasi maluwag eh, pag nilagay yan. Parang bago naman ako doon eh. so ito 14 grams to? Ha? Opo. Magkano po yung Ano, so may mga kanto-kanto na to pala? 250 yung 800. so kuya? Kano lahat? 1505. 1545. Ano, wala na? Ano pangalan mo? RJ po. RJ? Oh, si RJ, yung mekaniko natin. Thank you din. Ito sa Rapa Motor Shop. Ilong Pasig. Dito sa Bagong Ilog, Pasig. So, makakataw na naman tayo. Oh, wala nang ano, hindi na siya nagdodriving. Nakawin tayo mga kakatay.
1 bago tayo. Pati kasi pag nakahinto ako tapos trinotel ko siya, Pinalitan siya dyan. So, pakinggan natin. nanginginig ng malakas, ngayon wala na. Pag-ibig natin kung meron pa tayong maririnig. I-start natin yung motor. So, titingnan natin kung meron pang kalansing.